Tay, ano ba talaga yung nakikita po ninyo? Ano bang tagubilin po yung sa mga tao ngayon? Bakit ano bang nakikita ninyo? Patayin na, guys. Sabi po ni Tatay Yes, ipinapaabot po ng hari sa kanila at ipinapaabot po nila sa atin dito. Dapat po tayong lahat mag-ingat at grabe, hindi lang po sila raw yung naghahanda ganyan guys. Pati yung ibang mga elemento naghahanda na. Ano pong nakita niyo, Tay? Diyos ko. Sana po hindi yung mangyayari sa atin, Tay. Ang araw po siyang lahat, guys. Nakakakilabot po itong ipapaabot po ni Tatay sa atin. No? Ipinatawag po tayo. Dahil po mayroon po silang ipapaabot po sa atin. No? Para po ito sa mga pakapanood po nito, yung video na to. Tay, ano ba talaga yung nakikita po ninyo? Ano bang tagubilin po yung sa mga tao ngayon? Bakit ano bang nakikita ninyo? Patayin na, guys. Sabi po ni Tatay Yes, ipinapaabot po ng hari sa kanila at ipinapaabot po nila sa atin dito. Dapat po tayong lahat mag-ingat at grabe, hindi lang po sila raw yung naghahanda ganyan guys. Pati yung ibang mga elemento naghahanda na. Ano pong nakita niyo, Tay? Diyos ko. Sana po hindi yung mangyayari sa atin, Tay. Guys, dapat po daw tayong maghanda po ngayon. Dahil po mayroong paparating na hindi po natin inaasahan na mangyayari dito sa mundo. Kasi kung ano man po yung ibinigay po, yung nasa taas dito sa mundo natin, yun din po yung mangyayari sa kanila. Ano bang ibig sabihin po nyo? Tayo bakit po ninyo na sabi po yan? Akala ko ba yung mga kalamidad lang po yung nakikita po nyo sa ipinapaabot po nyo ng mga pangyayari dito? Bakit ito yung kakaiba ito ah? Sabi po ni Tatay Yes, hindi ko masabi tiit kung babalik na ba yung Panginoon dito sa mundo ninyo. Bakit po nyo nasabi yan, Tay? Sabi po ni Tatay Yes, alam mo ba itiit? Yung mga kalamidad ngayon ng mga bagyo na sa isang linggo ay nakabuo po ng mga 2 bagyo. Hindi po yan ganito. Noon, nag-iba po ngayon guys. Sana po kaibigan, kung ano man po yung nakikita po nyo, gusto ko talaga na malinaw po talaga na ipaabot po natin sa mga tao ngayon kung ano po dapat ang paghahanda natin. Patay. Sabi po ni Tatay Yes, iti dapat mapaabot natin ito sa channel mo para may makapanood nito at least may share po daw nila. Sabi po ni Tatay Yes, huwag po daw natin unahin po yung mga material po na bagay. Kakaiba po yung ipinapaabot po ng mga diwindi sa atin guys. Tay, meron na po ba kayong nakita tayo na babalik na po talaga yung Panginoon dito sa mundo namin? Sabi po ni Tatay Yes, yung mga kalamidad na ganyan po na sa isang linggo ay pwedeng makagawa po ng kakaibang bagyo 2. Tapos pero sila nakita na hindi po inaasahan po guys. Hindi po talaga inaasahan natin na mangyayari ito. Ito naman po ba yung darkness, Tay?
patay na. Kung ito ang mangyari guys, yung darkness, iba po ang susunod dito, no? Kung mangyayari naman yan, meron pa ang pinakamalagim. Sana po yung apoy tay, hindi po mangyayari yung tinutukoy mo. Ang binabantayan po daw nila ngayon guys, yung apoy, no? Patay og simba ko guys og matuman ning gipaabot sa diwinti. Kung apoy man yung kalamidad na paparating sa atin, no, before ang darkness mangyayari man yan, kung dito sa mundo natin o dito sa Pilipinas, iba naman po yung pinaka matinding kalamidad na mangyayari. Ang delikado po daw dito yung apoy tay. Sa tingin po ninyo tay, mangyari po ba talaga yung apoy? Sabi po tatay guys, alam mo iti, yung mga kalamidad po ngayon hindi na po normal, no? Dahil po sa galit po ng Panginoon, dahil sa mga kasalanan po ng tao. Kasi sabi po ni tatay, mas i-priority po natin yung mga spiritual na bagay. Huwag po daw natin unahin po yung mga material po na bagay, dahil po mangyayari po yung ipinapaabot po nila. Ang problema lang dito, kung sakali man may apoy na mahuhulog dito guys, yun ang pinakadelikado. Tapos mangyayari lang yan kung mangyayari po din po yung darkness na rito sa sus. Parang nanginginig po yung kamay ko guys ng yung mga kasamahan po nyo ng mga duwende at saka yung hari po ninyo. Ngayon, naghahanda na po sila kaibigan. Grabe. Hindi ako makapagsalita nito. No, nakakatakot ito guys. Sabi po ni tatay, kung mangyari man po yung darkness dito sa atin, sa Pilipinas, meron po mga kalamidad na hindi po natin na inaasahan. Kasi hindi pa nangyari sa atin dito yung apoy na nahulog galing sa taas. Kaya yun po talaga yung paghandaan po natin ngayon. Kasi pinipilit po tayo ng ating mga kaibigan duwende na wag po daw natin unahin po yung mga bagay na lumilipas lang po dito sa mundo. Tay, alam ko tayo na hindi po kami perfectong tao, makasalanan din po kami. Pero asahan po ninyo tay na kung ano man yung mga kasalanan po namin ay pwede namin yan ilapit po na maghingi po ng tawad. Kung mangyayari talaga guys yung darkness, ang kasunod na yan ay yung nakita nila tatay, no? May panahon na mangyari yung apoy. Kapag mangyari na po yun tay, yung apoy, anong kasunod? Ang kasunod po yan guys, lahat po ng tao na makasalanan, paparusahan. Tay, maraming salamat po sa ipinapaabot po ninyo. Ngayon po, i-upcam ko ito. Gusto kong malaman kung kailan darating talaga yung darkness at saka yung sinasabi po niyo na meron kayong nakita na hindi po inasahan po ng mga tao. Kaya kayo, naghahanda na po kayo para dyan. Oo, alam ko. Oo, kaya ipinapaabot po inyo sa mga tao para po makapaghanda. Gusto kong malaman tayo kung ano po ang paghahanda po namin. At sabi po ninyo kanina, isa lang po yung dapat gawin. Unahin ang spiritual, hindi po yung material. Kasi panandalian lang po tayo dito sa mundo. Nakakaantik puso ko guys na marinig ko po talaga yung sinasabi ni tatay. Napakahirap po talaga guys kapag mangyayari ito dito. Yung darkness at saka yung ano. Kasi kakaiba po, no? Hindi po ito dati. Yung bagyo noon, hindi po daga dito. No? Sa isang linggo ay makagawa siya ng 3 bagyo, 4. Kakaiba. Kaya yung climate change natin ay nagpabago-bago.
Alam mo ba kung bakit po ipinapaabot na ating kaibigan? Kasi po hindi lang po sila yung naghanda. Dapat po tayo ay maghanda din.